Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 6 na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga at ang oras na yan ay yatid sa atin po mga kabrigada ng ating Yummy Vit. Type ko yan. Ay, ngayong Valentine's, baka sa kakaisip ninyo ng date, ng pangregalo sa inyong asawa o kaya mga bebe labs. Nako, baka nakalimutan nyo yung mga chikiting, ha? May ganun? Kabrigada, huwag kakalimutan ang nutrisyon na kailangan ng inyong mga anak. Nang sa gayon po mga kabrigada, yung pag-celebrate natin ng Valentine's mga kabrigada, hindi po maka-apekto. Yan. Tama! Walang negative effects. Baka isa yun sa mga negative effects ng Valentine's. Ang sama naman kapag nagkataon, di ba? So mga kabrigada, ha? Ang ating Yummy Vit ay meron po yan mga kabrigada para sa mga batang may edad, 2 years old hanggang, 6 months hanggang 2 years old. At yung ating Yummy Vit Oral Drops po yan. Yung ating Yummy Vit Syrup naman mga kabrigada ay para sa 3 years old hanggang 15 years old. Yan. Aha, ang ating Yummy Vit mga kabrigada ay mayaman po yan sa mga nutrisyon. Katulad po yan mga kabrigada ng taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada, vitamin C, yan, na malaking tulong mga kabrigada sa overall health development ng ating mga anak. Plus may zinc na din po yan mga kabrigada, nilagyan ng zinc para po mga kabrigada dumoble pa. Yan, actually tumiple pa mga kabrigada yung nutrisyon na nakukuha po ng inyong mga chikiting sa pag-inom lamang po mga kabrigada ng ating Yummy Vit. Type ko yan. Ay sige mga kabrigada, available po ang ating Yummy Vit sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron po yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drugstores, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, at sa Carl Andre Drugstore. Type ko yan. At available din po yan mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee at ng Lazada at ng Brigada Shop. Tama! Na matatagpuan sa Brigada App. Yan. Good morning kay Norma Agapito. Good morning kay Guillermo Par. Yan. Sige, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ngayon ang ating pag-uusapan na conjugal property versus separate property. Pero nakakalata ako kapag ganito ang usapan natin, laging si Attorney Alan at si Attorney Benjan ang ating nakakasama. May ano bagang topic natin ito at kayo nagiging magnet mga sir. Good morning po sa inyong dalawa. Good morning po ulit. Good morning, Ma'am Mel. Ano po yata? Ito yata ay kwan. Kasi may maganda daw po kaming payo mamaya. Para kaabang-abang yung payong yun, attorney. Ay sige. Atin ang simulan mga kabrigada. Nang sa gayon ay malaman natin ano baga ang magandang payong yan na ibibigay ng ating mga kasama abogado dito po yan sa ating programa. Unahin na natin mga kabrigada, yung pangkalahatan munang pag-unawa dito po yan mga kabrigada sa ating topic. Ano ba ang pagkakaiba mga sir ng conjugal property at separate property sa ilalim ng ating batas? Okay. Simulan na. Magandang umaga. Long time no see. Anyway po, sa ating pong batas kasi, yung property relations po ng mag-asawa ay govern po ng ating family code. Tawag na ipinasa po noong August 3, 1988. At sa ating property, sa family code po, meron pong 4 na klase ng property regimes. Yun po yung absolute community of property, conjugal partnership of grains, complete separation of property, and other property relations as may be agreed upon by the parties. So pag sinabi pong conjugal property ngayon, ito po yung pag-aari na ng mag-asawa. Ang separate property po, of course separate. So ito po yung kanya-kanyang mga pag-aari. So gano'n lang po kasimple yun. Po. Ang automatic po ba na lahat ng ari-arian po ng mag-asawa ay masasabi natin conjugal? Ulit. Hindi Pasok kayo, no? Hindi naman po, ma'am. Disclaimer lang po muna ulit.
ano man po ang mababanggit naming pangalan, mga example na aming may bigay, wala po kaming pinatutungkulan. Ito po ay purely academic. Purely Discussion. academic discussion yan. Opo. Hindi naman po ma'am automatic na pagka ang isang babae o lalaki na magpapakasal o nagpakasal ay may pag-aari o may ari-arian, ay hindi naman po siya automatic na magiging conjugal property. Sabi nga po ng Attorney Alan kanina, ang property relationship po, property relations sa mag-asawa ay sinasaklawan ng ating family code. At ang unang-una po doon, syempre kung anong wishes nung magpapakasal o nung mag-asawa regarding sa kung paano ang arrangement ng kanilang property relations, yun po ang masusunod. So, kung wala naman po, so babagsak po tayo lagi dun sa default. At may catch po kasi ito. Prior to August 3, 1988 or August 2, 1988, pababa, kapag wala tayong prenuptial agreement na tinatawag o yung kasunduan regarding property relation bago magpakasal, automatic po conjugal partnership of gains ang mag-govern. And then simula po August 3, 1988 hanggang sa kasalukuyan, kapag walang prenuptial agreement, automatic po ang default natin ay community property of gains. Yun po yung catch ng ano. Okay. So, ano po yung tinatawag nating, gusto ko lang malaman sir, ano po ba yung tinatawag nating default property regime? Okay po. So sabi nga po ni Atty. Benjan, depende po yan kung kailan kayo ikinasal. So, may mga buhay pa naman po ngayon. Yung mga ikinasal before August 3, 1988. 1988. Ang default po nun, ibig sabihin wala kayong property, wala kayong prenuptial agreement o wala kayong kasunduan kung anong property regime ang inyong susundin. Siya po ay conjugal partnership of gains. Okay. Pero pag kayo po ay kinasal simula August 3, 1988 hanggang sa ngayon, pag wala po kayong prenuptial Yun na yung agreement o default kasunduan, ang default naman po ngayon okay. ay absolute community of property. So magkaiba okay. pong property relations yan. So kung halimbawa may lupa o bahay na pag-aari bago magpakasal, magiging conjugal po ba iyon? So Depende ma'am kasi ma'am kailangan natin i-qualify. Hindi automatic na pagka ikaw ay let's say nung binata ka, nagtrabaho and then madami kang naipundar tapos nagpakasal ka, kailangan po nating i-qualify. So nabanggit na po kanina yung pagkakaiba ng default natin depende kung kailan kayo kinasal. Ngayon po, assuming na ikaw ay ikinasal prior to August 3, 1988 at meron ka ng pag-aari bago ka ikinasal, yun po ay tinuturing ng batas na property mo lang. Hiwalay po yun. Sa'yo lang yun. And then, kung ikinasal ka naman simula August 3, 1988 hanggang sa kasalukuyan, may pag-aari ka ng binata, automatic po yun magiging, as a general rule po, ay magiging parte ng absolute community property ng mag-asawa. So, ibig sabihin, kayong dalawa na Yes po. ang may-ari noon. Yes po. siguro brigada may ating lagyan ng perspektibo at yung pag-uusap ang tanggalin na po natin yung pag-uusap na prenuptial agreement na lang. Sige, apo. Sa halimbawa, bago kayo kasal, lahat po ay may karapatan pumasok sa isang prenuptial agreement. Okay. Pag hindi kayo gumawa ng prenuptial agreement, yan po ay ang property regime niyo po ay depende kung August 3, 1988 kayo kinasal or before August 3, 1988. So, para po pag nasagot po kami ngayon, doon po kami sa default default talaga na property walang regime. prenup. Na walang prenup. Kasi malito po yung nakikinig. At hindi namin kami paulit-ulit na uulitin po yung prenuptial agreement. Sige. So kung paano daw po kung hulugan ang bahay bago ikasal, pero natapos bayaran nung kasal na? Parang kasama na po ba iyon doon? Well, So, ang ano po, hindi pala tayo para pwedeng hindi babalik. hindi ba balik din tayo? Hindi pala pwedeng hindi tayo babalik. So, kung halimbawa po, ang nag-govern ay conjugal partnership of gains. Tapos, binata ka, hinuhulugan ka. Pag nagpakasal ka,
at yun ay hinulugan o nakumpleto ang pagbabayad nung kasal ka na at ang pagkakakumpleto ng hulog o nung bayad ay nanggaling naman dun sa property na na-acquire nyo ng mag-asawa nung kayo'y kasal na, partly po siya ay conjugal, partly siya ay separate property. Oy, okay. At yun po ay may corresponding repercussion in case ng dissolution ng property relationship ng mag-asawa. Kung sakali maghiwalay, magkaroon ng tawag dito, judicial separation ng property. May corresponding consequences po yun. Ganun pala yun. So, Opo. sa mga nakikinig sa atin ngayon umaga ha. Oo. Kung kayo naman po ay nasa absolute community of property, okay, so August 3, 1988 onwards, okay, wala po pagbabago. Yan po ay magiging absolute community of property. Matapos nyo man po yan or hindi, bago kayo ikasal, maging iyo yan before ikasal, kasi po sa absolute community of property, lahat po ng iyong pag-aari ay ipapasok ninyo sa absolute community of property. Sa madaling sabi, ma'am, ang absolute community property of gains ay yung karaniwan nating naririnig. Ang iyo ay akin at ang akin ay iyo. Ano pa yun? Ang iyo ay akin at ang akin ay akin pa rin. Iba yun. Hindi pala po yan. Hindi pala po yan. So, para lang malinaw, sa absolute community property of gains po, ang lahat ng pag-aari ng mag-asawa with certain exceptions ay magpo-form part ng absolute community property of gains as compared to conjugal property of gains. How about po ito? Samana o donasyon? Lagi daw po ba itong separate property? So, kung absolute community of property po tayo, okay, ang default din po, default, ang mana po na inyong mamanahin ng isa sa mag-asawa habang kayo ay kasal sa absolute community of property, yan po ay separate property. Maliban na lang po kung merong testamento o donasyon na papel na sinasabi na ito'y donated sa mag-asawa. So magiging absolute community of property po ito. Yun lang ang hindi pwedeng maging absolute community property kung sa isang tao lang sa Yes, mag-asawa. Yes. Parang ma'am, ang mangyayari kasi, let's say, simple donation. Kasal na tayo, tapos may nag-donate sa, let's say, may minana ako, o may nag-donate sa akin, separate po yun. Maliban na lang kung dun sa mismong dokumento ng manahan o pagdodonate, may nakalagay na itong property na ito, although dinodonate ko, ay magiging pag-aari yung dalawang mag-asawa. Yun po. Pero pwede ba yun, attorney, na since i-donate na sa iyo, pwede, may karapatan ka din po ba na i-donate sa asawa or isama yung asawa? Hindi po. Bawal pwede. po kasing mag-donate ang mag-asawa sa bawat isa. Okay. Bawal po silang magbentahan. Kasi nga po, pag absolute community property, let's say yung cellphone, absolute community property, so 50-50 kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung alin yung 50% mo, hindi alam ng asawa mo kung alin yung 50% niya. So, kung sakaling i-donate mo sa asawa mo, kaya pinagbabawalan ng batas, kasi hindi natin alam kung alin yung i-donate mo. Wala po siya, hindi mo mapipinpoint. Kasi nga, para common property siya. Isang buo na siya. Isang buo lang po siya. Halimbawa daw ho, kung sasakyan ang binili, gamit ang sweldo ng isa lang. Same pa din po. Same pa din. po. Basta walang malalaglag. Anong malalaglag ka sa... Sa ano po. Baka madali tayo. Kaya hindi ko na kinuloy. Parang tayong malalaglag na natin. Tayo yata malalaglagan. Sorry po. Malalaglagan pare. Walang laglagan. Basta walang malalaglag. Same pa din, same ano po Ma'am Mel, same principle lang mag-a-apply. Sabi ko nga kanina, pag conjugal, kung tapos binili mo nung mag-asawa na kayo, tapos parte ng conjugal property ay napabayad doon sa sasakyan, then depende, magkahati sila. Pero kung absolute community property yan, irrespective kung kailan mo na bayaran o kailan natapos, absolute community property po yan. Kasi hanggang ngayon naririnig ko pa din yan na yung sa conjugal, lalo na kapag nagkakaroon ng problema ang mga mag-asawa,
Hindi, habulin mo yun. Conjugal yun. Conjugal property yun. May karapatan ka doon. Oo, di ngayon. Sabi nga mga kabrigada, since August 3, 1988, yan, absolute. Gumastos ka man o hindi, doon sa property na yon, kaparte ka noon. Dahil ikaw ay asawa. Di ba sana all, attorney? Sana all. Wala kang bagod, pero nagkaroon ka ng parte, di ba? Pero ibig sabihin laang ho niyan mga kabrigada, yung pinoprotektahan po kasi ng batas, correct me if I'm wrong mga sir ha, is yung pagsasama din po ng mag-asawa. Kasi di ba, isa sa mga prioridad ng ating batas ay protektahan, lalong-lalo na po mga kabrigada, ang pamilya. 'Di ba? Marami ako natututunan dito sa ating legal na usapan. At saka ma'am, kung hindi mo kasi lalagyan ng default, ano po? At kung walang rule na mag-govern, parang kayong mag-asawa, nagsama kayo bilang isa pero nagtatarahan kayo. Totoo. May ano kayo, may tally board. Okay, nagbigay ako ng 10,000 diyan. Ako 5,000. Oops, teka muna, labis na ang paggamit mo, ako naman. Binili ko yung sasakyan. Yeah. Akin yung bahay. Ganun. Diba? Parang gano'n. Totoo din naman. MW ang panggamit. Pagkalinggo lakad. Sharing. Kaawa naman. Kaya mga kabrigada, sa mga ganyang pagkakataon, sabi nga natin mga kabrigada, tama-tama, Valentine's ngayon. May mga natutuloy at hindi natutuloy na relasyon. Kung itutuloy yun ng mga kabrigada yung relasyon, pag-isipan nyo muna ang maigi. Isipin nyo na ito bang jowa ko ngayon, girlfriend ko ngayon, o boyfriend ko ngayon, okay lang sa akin na maging kahati ko. Yan, kasi August 3 to 1988 na. So sakop na doon sa absolute na. Okay lang ba sa akin na maging kahati ko sa mga maipupundar ko in the future? Diba? Ganoon dapat mga kabrigada, diba? Pag-isipan na natin yung maigi, sabi nga natin mga kabrigada, kailangan ngayon pa lang nag-iisip na tayo ng para sa future natin. Hindi kapag kung kailan umulan, saka ka pa magpapayo. Ganon? Diba? Parang katulad din mga kabrigada sa ating kalusugan. Dapat ngayon pa lang ay gumagawa na tayo ng paraan mga kabrigada para mapalakas ang ating kalusugan nang sa ganon, hindi tayo magsisi sa huli. Isang paalala mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:26 ng tumitirang umaga. At ang oras yan mga kabrigada, yunatid sa atin mga kabrigada ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Ang vitamins ng mga teenager nating bulinggit, kung bulinggit yan. Ganon? Ibig sabihin, alam nyo ba, ito, share ko lang mga kabrigada. Kasi base mga kabrigada ito sa nutrition, mga kabrigada, sa nutrition anong tawag yan? National Nutrition Council. Yon. Alam niyo ba mga kabrigada na ang pagiging stunted o pagiging bansot ng isang tao po mga kabrigada, yan daw po ay hindi na mamana. Yan daw po mga kabrigada ay dahil sa siguro habang baby pa ay hindi po naibigay yung sapat na nutrisyon para po sa kanya. Kaya po ganoon. Kumbaga nagiging stunted, nagiging bansot mga kabrigada. Kaya po, 'di ba, kung makikita natin ngayon yung mga kabataan, yung talagang na breastfeed, yung talaga nabigyan ng sapat na nutrients, ng vitamins mga kabrigada ng kanilang mga magulang, yan, talaga makikita mo ay mga kakatangkad which is mga kabrigada, totoo din naman kasi ako mga kabrigada, isa-share ko lang sa inyo yan. Sa amin, ang mga height namin ay nasa 5'6", 5'7", tapos biglang may 4'11", di ba? Ganon? Totoo yun. Yung edad na yun mga kabrigada, yung kapatid kong yun na nasa 4'11" laang, ay ano yan, yung mga noon pa bagang taon na parang alam nyo ba yung kadalasan na pinapainom pag walang panggatas, pag hindi afford yung gatas is yung tinatawag na yung hinugas mga kabrigada ng bigas, ganoon. Yun. O kaya mga kabrigada, yung substitute mga kabrigada sa tawag gatas, yung dahon ng talbos ng kamote. 'Di ba? So minsan nakukulangan mga kabrigada sila mga kabrigada sa ganung nutrisyon. Kaya naman, meron po tayo mga kabrigada sa Standout, baka sakaling mahabol pa yung mga ganoon mga kabrigada. Tama! Diba?
Kaya po yung stand out natin mga kabrigada, siksik liglig din po yan pagdating po sa mga nutrisyon, mga bitamina na kailangan po ng inyong mga anak. Yan. Baka sakali, o kaya kung hindi naman mga kabrigada, halimbawa yung lalong-lalo na napaka-importante po kasi mga kabrigada yung from zero o yung first 1,000 days. O, kapag nakulangan natin ang nutrisyon ng ating mga anak dyan mga kabrigada sa first 1,000 days, nako, medyo mahirap-hirap nang bawiin. Oo. Kaya minsan, nagiging sakitin po yung ating mga chikiting, nagiging stunted, o kaya po mga kabrigada, minsan mahina sa klase. Tama! Yun. At yung stand out naman natin, kahit papano, ay bilang suporta din po yan dahil kailan laang ba naman nagkakaroon ng nakilala natin yung mga ganitong mga ganitong vitamins para po mga kabrigada sa ating mga anak. Tama! Diba? Kaya kung nakikita ninyo yung anak ay medyo matamlayin, kung teenager na yan, pwede pong makasuporta sa kanya mga kabrigada ang ating stand out ES4 Multivitamins Capsule. Tama! Available po yan sa mga trusadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica at Mercury Drugstore mga kabrigada, pati na din po sa Carl Andre Drugstore. Okay? Sige, dire-diretso tayo mga kabrigada. Pag nag-usapan natin kanina ang before and during marriage. Pagdating naman po dito, pag-usapan natin ang income, negosyo at investments. Yan. Yung sweldo po ba ng mag-asawa ay automatic daw po ba yan na pasok doon sa absolute? Ano ba yan? Kasi 'di ba itong usapan, oo, mga sir at sa mga nakikinig sa atin. Pag ikaw ay babae, dapat ang sahod ni Mr. ay bibigay sa iyo. Oo. Dapat po ba talagang ganoon iyon? Sige nga po. Hala, parang nakakakaba itong topic natin. Valentine's pa naman ngayon. Ang tanong, kung yung sweldo daw. I declare. Ay, Naka-declare ba yung sweldo? pag naka-declare yung sweldo, automatic. Parang delikado yung tanong ko ngayong umaga. Parang dito malalaman, attorney, kung sa labas ka, sa loob mo, sa tulog mamaya. Attorney Joel, back to you. Sige po. Parang nagsisiyang yung tanong ko eh. Regarding ma'am sa sweldo, opo, yan po ay parte, be it conjugal partnership of gains or absolute community property, yan po ay magiging parte at pag-aari ng parehong mag-asawa regardless kung yung isa lang ang nagtatrabaho at yung isa ay nasa bahay. Oh. Kaya mali po yung nakaugalian natin na parang dahil yung babae hindi nagtatrabaho, nasa bahay lang, yung lalaki yung nagtatrabaho, lahat ng naipundar, parang ang tingin natin before ay si lalaki lang ang mas may karapatan dyan. But that is wrong po. Hindi po ganun ang sinasabi ng batas. Kasi yung ginagawa ng babae habang nasa bahay siya, pag-aalaga ng bata, paglilinis ng bahay, pagluluto, pag-iintindi, paglalaba, yun po yung tinatawag na contribution naman niya sa household natin. So parang pareho lang kayo. Hindi man material yung kinikita ng isa o yung binibigay, same pa din naman. At saka kung titingnan nga po natin, mas mahirap kaya yung ginagawa ng mga misis namin. Totoo. Diba? Ikaw kaya ang may kasamang dalawang maliit na dragon sa bahay. Ang galing kung dalawa lang. Walang ginawa, kundi magkalat. Diba? So, parte po siya, parte. So, attorney, ligtas ka na mamayang gabi. Ligtas ka na mamayang gabi. Sige, pagdating naman po sa sweldo, halimbawa, kung may sweldo yung isa bago magpakasal, magiging conjugal din po ba yung kita noon? Sweldo po o negosyo? Hindi, negosyo. Negosyo. Well, sabi nga po namin sa absolute community property, kung pag-aari nyo. Oo. Pagdala nyo sa... Kahit anong kita noon. Oo po, inyo na po yun. Ay, ngayon po, ito ay yung conjugal partnership of the fruits po ng negosyo. Ayun po ay magiging part po ng conjugal partnership of gains. The fruits. Linawin lang ma'am namin kung ano yung fruits na tinatawag. Baka mamaya ay prutas. Pag sinabi pong fruits, let's say, ako, nung binata ako, meron akong pag-aari na paupahang bahay. Ano po? Apartment. Yung pag nagpakasal kami ng asawa ko, yung apartment na yon under conjugal partnership of gains, akin lang din yon. Separate property ko yun. Pero yung renta nun buwan-buwan,
yun na po yung magpo-form part ng conjugal partnership of gains. Yun. Yun yung tinatawag po na fruits, yun yung civil fruits na tinatawag. Kasi Yun kita ang na siya. malinaw. Ito, saktong-sakto yung tanong ni Ma'am Janice Gustillo sa susunod kong tanong. Paano kung silang nag-invest pero isa lang ang nakapangalan sa property? Sa property. Oo. Okay. Sa absolute community po, automatic. Sabi nga namin, lahat general. Lahat yan. Inyo po yan. Ang reckoning point lang po dyan, kailan kayo kinasal? Oo. Okay. At regardless kung sino ang nakapangalan. Opo. Pwede po yung ipakita ninyo na akin din yan. Kasi sa marriage contract natin, kinuha mo yan, nabili mo yan ay o na-invest mo yan ay gantong panahon, ito ay nung tayo kasal na. So ito po ay part na po ng absolute community of property. Kanina din po mga kabrigada, nasabi na ni Attorney Ben na halimbawa kung galing sa separate property ninyo tapos nagkaroon ng kita, so conjugal na yung kita. O ganun din po mga kabrigada pagdating na halimbawa nagkaroon ka ng puhunan na galing sa minana mo, tapos syempre pinuhunan mo, nagkaroon mga kabrigada ng kita, yung negosyo na pinagpuhunan mo, yung kita noon conjugal na yon. Tama po ba ako? Tama po. Opo. Yon, tama. Yan po mga kabrigada ha. Income, negosyo at investments. Yan. Sana kahit paano ay Ma'am Janice Gustillo ay natanong kasi may tanong siya, isisingit ko lang mga sir. Tanong niya daw ay hindi kami kasal. Yun lang, hindi pala kasal. Mamaya po. Mamaya na lang po. Mamaya na lang po. Oo, pag-usapan Madadaanan natin. po natin. Oo, akala ko kasal hindi pala kasal. Dadaanan natin mamaya. At mga kabrigada sa ating pabalik, pag-uusapan naman natin pagdating sa utang. Pati ba utang? Oo, nagiging conjugal. May ganun? Oo, halimbawa, may utang ako mga kabrigada nung dalaga ako at nung kinasal ako. So, ang utang ko ba na meron ako nung dalaga ako ay utang na din ng aking asawa? Ganon? May ganun? Ating alamin mga kabrigada ha, dito ho yan sa ating segment na legal na usapan. Yung mga katanungan nyo mga kabrigada, ibigay nyo lang po, i-comment nyo mga kabrigada sa ating comment section o kaya sa ating text line 0945-287-6650. At syempre, pagbibigyan natin mga kabrigada ng oras ang inyong mga katanungan. Pero sa ngayon muna mga kabrigada, ipapaalala lang ho natin, panatilihin mga kabrigadang malakas ang inyong pangangatawan. Yan. Yun ang isa sa mga bagay na hindi po natin pwedeng i-share. O yung hindi magandang pangangatawan mga kabrigada. Dapat ang ibinabahagi laang ho natin lagi ay magandang kalusugan, lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, inumin nyo na ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Hoy, ang bilis naman agad. 8:44 na agad. Oo, parang kabilis laang ng ikot ng ating orasan. Yan. Syempre mga kabrigada, nakikinig pa rin kayo. Dito po yan sa Tira Brigada, of course, segment ng legal na usapan. Kasama po ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines sa Batangas Chapter. Sa katauhan po yan ni na Attorney Ben at ni Attorney Alan. Yan. Siyempre mga kabrigada ha, paalala ko din muna sa mga oras na ito na Valentine's. Oo, ako kagabi, problemado ako. Ano kayang regalo ko sa aking mister? Oo. Ay, nako. Kasi siya ay nagyaya eh. May ganun? Di-date na lang daw kami. Sabi ko, ano kayang iririgalo ko? Problemado ako gabi. Ayun. Pagpasok ko kaninang umaga dito mga kabrigada sa ating opisina, pagbukas ko ng drawer, nakakita ko ng pangregalo. Sakto mga kabrigada. Tama-tama. Mamaya maririnig niya. Sana hindi siya nakatutok ngayong umaga. Talagang ipangre-regalo ko sa kanya yung Drive Max capsule. Yan. Meron dyan sa aking baka gusto niyo mga sir ng Drive Max. May ganun? Kilala ko din. Oo. Saktong-sakto na ang Drive Max capsule mga kabrigada. Yan. Para sulit naman yung Valentine celebration natin, 'di ba? Type ko yan. Dapat sa mga mag-asawa ginagrab natin yung opportunity. Makabawi-bawi man lamang sa mga kasalanan natin sa ating mga asawa. May ganun? Hindi lang syempre dapat si Mr. ang bumabawi, ikaw din Mrs. Kailangan yung ganoon. Type ko Pero yan. hindi lang dapat si Mr. lagi ang nanonoyo, 'di ba mga sir?
Tumuho na lang eh. May ganon? Parang napakadelikado ng mga tanong ko ngayong umaga. Parang lalo tayo mapapahabok nito. After 3 months na ulit ako babalik. Pagka-topic kay utang. Kaya naman mga kabrigada, ano sa mga misis natin dyan? Ako, pwede naman, pangregalo, pangpagulat ba? Oo, di ba? Makikita nyo na lang dyan ang ngiti ng inyong mga mister. Yan. Siyempre, ang ating Drymax Plus Herbal Capsule, mga kabrigada. Available po yan sa mga trosadong butika at parmasya. Hindi na kailangan pang explain ko anong Drymax. Ano? Alam nyo na yan. Oo, alam nyo na kung para saan si Drymax. At available po yan, mga kabrigada, sa Mercury Drugstore, Southside Drug, sa The Generics Pharmacy at sa Generica. Yan. Type ko yan. Sige, dire-diretso tayo. Yan, pag-uusapan natin mga kabrigada is about naman sa separation. Sana utang pala, utang tayo. Utang masyadong maaga ka, Brigada Mel. Sige, dito tayo. Kung may utang ang asawa na hindi alam ng isa, maaari daw hubang habulin ng conjugal property? Ang rule po kasi ng utang at liability para po mag-attach po sa conjugal property, ito po ba ay nag-redound sa benefit po ng family. Kung ito po ay nagamit para sa benepisyo ng pamilya, ito po ay magkakaroon po ng liability ang community property. Oh, okay. Paano kung ang utang ay para sa personal na bisyo, tapos hindi para sa pamilya, attorney? Yan na po ma'am yung sinasabi natin. Pareho po sa conjugal partnership of gains at saka sa absolute community property. Ang test lang po para maging liable ang property relation ng mag-asawa doon sa utang is nagkaroon ba ng kapakinabangan o nakapakinabang ba yung pagsasama nyo o yung pamilya mo doon sa iyong inutang. Mhm. Pag ang sagot ay oo, then liable po ang absolute or conjugal partnership of gains. Kung hindi naman, iyo lang po yan. Base sa under the conjugal partnership of gains. Kapag ka po yan ay parang pang-iyo lang. Iyo lang. Yun. Eto, sino po ang mananagot kung ang utang ay ginawa bago ang kasal? Same test ma'am tayo pagka ganun. Kasi kung yung inutang mo naman ay ginamit mo, ginastos mo sa pagpapakasal, Pakasal? obviously, Oo. liable po yung property relations ng mag-asawa. And then kung hindi naman, depende po kung anong property regime ang nag-govern sa inyo pong pagsasama bilang mag-asawa. So tandaan, pag utang ha. Hindi lang yung lalaki o kaya may babae ang pinapakasalan nyo, pati yung utang. Ang mahirap kasi ma'am dyan, it's hard to prove or to disprove kung nag-redound ba sa benefit ng family yung Totoo. utang. Ang hirap po niyang patunayan kasi halimbawa umutang ako kay Atty. Alan ng 1,000, tapos ginastos ko yung 1,000 para sa pamilya ko. Anong pruweba ko na yung hiniram kong pera ay yun yung 1,000 ginastos kung di ko naman nilista ang serial number. Unless meron ka na, may picture ka pa. So napakahirap pong patunayan at pasubalian na yung utang ay nag-redound sa benefit ng family. So in short, attorney, mostly talagang pag may utang, fall under talaga, nasa inyong dalawa yun. Yes po. Oo, na mag-asawa. Yes po. Oo. How about naman dito sa usapin ng separation, annulment at kamatayan? So, kanina nasabi na natin yung conjugal property. So, may default, 'di ba? So, magiging applicable din po ba ito kapag nagkaroon ng hiwalayan or annulment? Yung default na 'yon na ating sinasabi kanina. Opo. Dito na 'yon magiging Part din effective. po siya ng sa proseso po ng separation or annulment. Maliban na lang po kung mapapatunayan po do sa procedure na annulment na merong isang nagkasala. Kumbaga, may term po kami doon na may pagkakamali sa marriage na forfeit po yung kanyang share in favor po do sa common sa innocent spouse and sa common children. Okay. Pero minsan naman po sa annulment, minsan hindi na siya pinag-uusapan sa mismong proceedings kung
nagkakaroon na po ng kasundo ang maayos ang mag-asawa with regards po sa separation po ng property nila. Okay. So, eto, may karapatan ho ba ang legal wife sa ari-arian kung may live-in partner? Yes, ma'am. Pagka ang para linawin lang po natin, yung senaryo na pinag-uusapan natin is si babae o si lalaki ay may asawa, legal na kasal, and then presumably hiwalay sila at may kinakasama ng bago itong isa sa mag-asawa. Ang titingnan po natin dyan is date naman ng acquisition ng property. Property, Nako. oo. Kailan mo ba na-acquire yung property? Halimbawa, hiwalay man kayo, pero kasal pa din kayo at nung magkahiwalay na kayo nun, dun mo na-acquire yung property. Ang presumption po ng batas doon, o yung pinagpapalagay ng batas, na yun ay parte pa din ng community property ng mag-asawa. Mag-asawa. So, hindi po nawawala ang karapatan ng legal wife o yung tinatawag nating legal na asawa sa mga property na maa-acquire ng kanyang asawa kahit pa sila ay hiwalay o may iba ng kinakasama. Pero how about, sir, hindi sila naghiwalay nung asawa niya na kung saan nagkasal sila pero nagkaroon ng live-in partner yung isang kasama? With more reason po, mag-a-apply pa din po yung Lalo na presumption. po. Lalo na po yun. Lalo na po. Kasi magkasama pa po sila. So hindi po magiging dahilan na nagkaroon ng bagong kinakasama Yes, po. kung sino man sa dalawang iyon. Yes po. Pagdating doon sa Unless hatian. ma'am, ang isa po na nakikita nating parang pasubali dyan sa rule na yan is matagal, hiwalay kayo, nagkaroon ng kinakasama yung asawa mo at kaya nilang patunayan na yung property na na-acquire ay galing sa pinagsama nilang pera. Ari-arian or effort. Okay. Which is, again, very hard to prove. Mhm. Napakahirap po nun. Totoo. Sige. Ano ang mangyayari kung walang malinaw na dokumento o conjugal o separate ang property? Punta po tayo sa default. Default Sa ulit. default. Pag ganyan. So, ito po yung linaw ng dokumento kasi. Halimbawa po nga, sinasabi natin, halimbawa, may title sa property. Nakalagay po ay single. Pero ito po ay na-acquire ay during the marriage. Marriage. Opo. So, titingnan lang po yung date of marriage at saka date of acquisition. Oo. Pagdating naman po dito sa prenup, kasi pinag-usapan natin prenuptial agreement kanina. So, makaka-apekto po ba yung prenup agreement doon sa halimbawa sa default na iyon? Yes po. Yes, ma'am. Oo. Kasi po, sabi nga natin, in the absence ng prenuptial agreement, default property relations ang mag-a-apply. Ngayon, para din po ma'am yung kontrata eh. Kasi ang prenuptial agreement po ay kasunduan ng mag-asawa bago sila ikasal regarding opo. or during the pag kinasal sila regarding sa magiging property relations nila. Makaka-apekto po yun kasi yun po yung magiging alituntunin or magiging susundan kung paano natin titingnan ang pag-aari ng mag-asawa. Kasi as long as ang gusto nyong mangyari ay hindi labag sa batas, hindi labag sa ating public policy, hindi labag sa ating custom, then kung ano po yung nakalagay sa prenuptial agreement nyo, yun po ang yung masusunod. Okay. So, sample po niyan, halimbawa, may prenuptial agreement kayo ng iyong asawa, usapan nyo. Hindi, ang ating property regime, absolute community property. So, parang, bakit pa? Pero sinabi na, pero dito sa lupang ito, ganito ating hatian. So, pwede pong i-specify, pwede pong i-customize ang inyong property regime pag kayo po ay nag-prenuptial agreement. Pwede siya ma-mix pwedeng mix. Oo. So, Pwedeng may property ka na ang gusto mo mag-apply ay community property, pwedeng may mag-apply na separate sa isang dokumento po. Pwede po yun. Okay, malinaw. O yan, siguro sa mga nakikinig sa atin, may nag-iisip na. Oo. Ngayon, sa mga nag-iisip na, ay wala kaming prenuptial agreement, attorney. Pero maaari bang gumawa ng kasunduan tungkol sa property kahit sila ay kasal na? Post-nuptial agreement. Wala pong ganun, ma'am. Walang Wala. ganon. Ang pwede lang pong gawin, let's say, default tayo mama, default. Let's say, nag-a-apply sa inyong property relations ay absolute community of property. Gusto nyong baguhin. Yung baguhin.
of course, you can file judicial separation ng property relationship ninyo, and then doon na din i-determine alin ba yung ngayon yung magiging bago. O ganito naman, dito sa property nito, ganito ang i-apply natin sa expenses, share and share alike, sa kita, iyo, aki-akin. Basta pagdating sa household maintenance, share. Pwede po yun, pwede ma'am. Oo. At ang prenup, ang prenuptial agreement, pwede ba siyang baguhin din during the marriage? Opo. Pero dadaan na po kayo sa korte. Lahat po ng usapin tungkol po sa pag-aari ng mag-asawa, kapag ito po ay matapos ang kasal, kailangan na pong dumaan sa korte. Lahat po ng kasunduan yan. Hindi na po pwede sa magpagawa kayo sa lawyer ng isang dokumento na nagsasabing ito hating-hatian. Hindi na po pwede. Kailangan po ay korte para po maging valid and enforceable. Yun. Kasi ma'am, para lang po sa kaalaman ng mga nakikinig, karaniwan ang ginagawa natin ng mga tao na kapag naghiwalay yung mag-asawa, parehong may trabaho, kakaroon sila ng written agreement na wala na tayong pakialaman sa isa't isa, ang lahat ng kikitain mo iyo, ako nang bahala sa akin, wala ka na ding pakialam. Wala pong bisa yung kasunduan nyo na yun. Wala po yun. Okay, malinaw. So with that, attorney, ano po yung inyong advice sa mga papasok pa lang sa kasal? Maraming nagpo-propose ngayong Valentine's Day. Tungkol sa property regime. Ibibigay ko na lang po yung suggestion kay Atty. Bello. Usapan na po lang. Ganon? Nakahasit ka na naman, attorney. Sabi kanina, para wala kayong problema, wag na daw kayo magpakasal. Ganon? Hindi naman. Kapag sa ganitong usapin po, ako, I live by our tradition pa din naman, being Filipinos, po. Ang unang-una dyan, para hindi ka talaga magkaroon ng problema. Anyway, problema is normal pagdating sa mag-asawa. Pero para maiwasan natin yung mas malala, yung legal repercussion ng mga ganito. Siyempre, bago ka magpakasal, siguraduhin mo na gusto mo talaga magpakasal. At siguraduhin mo na voluntarily gagawin mo yung mga obligasyon mo at alam mo yung mga obligasyon mo. Kasi otherwise, dito po rin tayo papatak sa mga problema na to. So, ang marriage contract naman po, hindi katulad ng lisensya na re-expire every 10 years. Re-renew mo na lang pag gusto mo pa. Hindi po ganun kasi this is a lifetime commitment. So everything, lahat po ng incident, lahat ng issue, lahat ng matters na may kinalaman sa pagiging mag-asawa o sa buhay mag-asawa, hindi po yan basta-basta na lang natin tinitreat as normal kasi yan po ay governed by law. Lahat po yan. Although sasabihin natin, katulad po ng prenuptial agreement, di ba, attorney, sabi mo, agreement nga yan, prenuptial agreement. So, like any other contract, let's say contract of sale, contract of lease, ganun din lang yan. Mali po. Kasi po, ang marriage itself, ang sabi po dyan ay, it is a special contract for a lifetime commitment. Yun po yung yung binigay na pakahulugan ng batas. So, kailangan, first things first, sigurado ka talaga. Remember po yung inyong vows, di ba? For richer, for poorer, for sickness, in sickness and in health, for better, for worse, till death do us part. Yan. Yun na. Pagka will buy that. Patay ka. Patay. Till death do us part. Para nagbanta ka na. Patay ka. Yan mo mga kabrigada. Mga advice. Pero yan, biroan laang po mga kabrigada. Pero yun, siya na nga, bago syempre pumasok, lalong-lalo na pagdating po dito sa pagpapakasal, ibang usapan na kasi pagpapakasal di ba? So kailangan maraming beses nating pag-isipan, hindi lang dahil na pressure ka, hindi lang nakiuso ka, dahil kinasal na kasi yung kaibigan ko ng ganito, kailangan ko na din magpakasal. Ako, ibang usapan po yung ganyan. Kasi pag pumasok ka sa kasal, marami po mga kabrigadang mag-e-effect. Marami po mga kabrigadang mga pagbabagong mangyayari mga kabrigada. Hindi lang laging may kaaway ka araw-araw. Ganon? Pero even mga kabrigada pagdating sa mga naipupundar mo. Yan.
Paalala po yan, mula po mga kabrigada sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga at ang oras na yan. Atid po sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Always protect todo ang kalusugan para po mga kabrigada sa mga healthy skins at younger looking skin mga kabrigada. Malaking tulong po para sa inyo ang ating Guard C Plus with Zinc. Kabrigada, yun yung sinasabi natin na from inside to out. Yan. Dapat mga kabrigada, yung ganda ng ating skin, hindi lang po panlabas, kundi mga kabrigada, yung ibig sabihin, maganda yung inyong kalusugan, kaya nagre-reflect mga kabrigada sa inyong balat. Yan po mga kabrigada ang ibinibigay ng ating Guard C Plus with Zinc. And take note mga kabrigada, ang ating Guard C hindi po yung katulad ng Power Cells na pwede nyong inumin kahit 3 kapsula, isahang inom ha. Dahil ang ating Guard C mga kabrigada, yan po ay vitamins po, hindi po siya food supplement. So, pwede na po dyan mga kabrigada ang 1 beses sa isang araw or 2 beses mga kabrigada sa isang araw na pag-inom ng ating Guard C Plus with Zinc. Ganon din po mga kabrigada yung ating Fast Relax. Kasi minsan ang ginagawa, yung Fast Relax, ginagawa nilang parang Power Cell. Hindi po mga kabrigada dahil po ang ating Fast Relax, siya po mga kabrigada ay synthetic. Yan po mga kabrigada ay paracetamol at ibuprofen. Yon, ha? Paalalalaan ho iyan ha. Sige. Diretso tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan pa rin ngayon. Dito tayo sa mga katanungan ng ating mga kabrigada. Unahin muna natin dito. May idudugtong lang po akong mga katanungan dito. Tapos yung katanungan na ng ating mga tagapakinig. Halimbawa daw po yung kanyang asawa bumili ng lupa nang hindi niya alam. Pwede ba yun daw questionin? Yun ma'am tanong ay ating aayusin. Kasi bakit mo ko questionin kung yung asawa mo ay bumili ng property? 'Di ba? Kailangan mas matuwa ka pa dapat kasi bumili siya ng property. At ang tatanong natin is date of acquisition. Na-acquire ba yan habang kayo ay kasal? O at tingnan natin kung anong property relations meron kayong dalawa kasi kung yan ay absolute community property, then kahit pa yung asawa mo lang ang bumili, sa inyong dalawa pa din yan. Oo, at kahit sa kanya din nakapangalan, sa asawa Tama nakapangalan, po. sa inyo pa din yun. Siguro ma'am, ang tinatanong niya is, nagbenta. Yun. Halimbawa, mag-asawa kayo, may property, kahit pa sa isa lang sa inyo nakapangalan, ibinenta nung asawa mo nang hindi mo alam. Yun po, pwede mong questionin yun. Kasi ang kalahati ng property ay sa'yo. Yun po siguro ang tanong. Pero regarding po dun sa pagko-question sa acquisition, I think hindi man na dapat. Positive pa nga yun, di ba? Mas maganda pa. Nakadagdag naman po sa inyong sa inyong pag-aari. Pag-aari. Kaya lang baka ang question kasi baka ayaw niya bumili. Yun lang. Ayaw, bakit ka bumili? Hindi natin kailangan ng bumili ka. Diba? In that case, mag-aaway kayo. Oo. Siguro, to that point, medyo, kasi kung tutusin po, hindi naman kayo nawalaan ng value sa inyong property kasi meron pa rin naman. But the propriety nga po ng pag-question is, well, legally parang nawalan kayo ng karapatan mag-decide para po doon sa pagbili ng lupa. Baka ganun yung gusto niyo iparating. Po, hindi siya sinangguni bago bumili. Yun, po. Halimbawa, kung siya lang daw po ay may trabaho, may karapatan ba ang asawa ko sa lahat ng naipundar ko? Tulad po ng sinabi namin kanina, Ang iyo ay akin at ang akin ay kanya. iyo. So, again po, simula August 3, 1988 up to the present, ang default natin ay absolute community property. Ibig sabihin, ang kay Juan ay kay Maria at ang kay Maria ay kay Juan. Share and share alike. Opo. Ang ano po kasi noon kahit kayo yung nagtatrabaho, yung isa naman po, siya ang nangangalaga na sa bahay. So, yun po yung nagiging sharing ninyong dalawa. Eto, hindi ko nababasahin ang pangalan niya. Pero good morning po. May asawa po akong senior na at kasal po kaming 2 taon pa lang pong nakalipas. Meron po ba akong karapatan sa kanya o sa lahat po ng meron sa kanya? Gaya po sa SSS, matandang binata po siya nang maging kami. Madami po kasing nahabol na pamangkin.
Inyo po siya. Walang Walang- makakaagaw, walang kahati. Oo. Walang magka-question. Inyo talaga siya. Lalo na po't sinabi niyang matandang binata siya. Oo. Inyo po. Oo. Wala pong magiging habol yung mga pamangkin. Oo. Kasi Sigur- asawa ka na eh. Maliban na lang po siguro, kaya naghahabol yung mga pamangkin, halimbawa yung properties na nakapangalan sa kanya, mayroon pang kahati yung iba. Baka ganun Oo, po. So, pwede. ganun pa. Opo. Doon sa share lang. Pero yung sa share lang talaga nung inyong asawa, inyo po lahat yun. Okay. Sige, eto pa, di ko na rin babasahin ang kanyang pangalan. Ask ko lang po, hindi kami kasal pero may sasakyan po kaming naipundar at counting negosyo. May habol po ba ako doon kahit sa kanya nakapangalan? Nagsasama pa rin daw sila hanggang ngayon. Yan ma'am yung binabanggit sa Article 147 ng Family Code. Ano po? Na ang dalawang tao na nagsama, ang babae at lalaki na nagsama, na sila naman ay walang impediment o pwede silang magpakasal. Pero nagsama sila without the benefit of the marriage, ang nag-a-apply po na property relation sa kanila ay co-ownership. Okay. Ibig sabihin po, co-ownership na joint effort yan, contribution and everything. At yun pong contribution na tinatawag natin ay hindi po limited sa financial contribution. Again, hindi porke yung babae ay walang trabaho at nasa bahay ay wala na siyang nagiging contribution sa lahat. Kasi yun na mismo yung contribution niya. Yun na po yun. How about sir na... Sige, Berman, Atty. yung kay Attorney Benjan sinasabi sa Article 147, wala kayong impediment. Ibig sabihin, hindi pa kayo kasal sa iba. Oo. Or hindi pa kayo annulled. Nasa or, edad. Nasa edad. Pwede kayo magpakasal, hindi kayo nagpakasal. Kasi mag-iiba po yan kung May nagsasama impediment lang na, kayo, pero yung isa, hindi Kasal. pwede magpakasal dahil Dahil kasal. kasal na. So, Yan. hindi po magkakaroon ng co-ownership doon. Yan. Yun po Oo, yun. so ibig sabihin, dala pa yon doon sa kasal. Yes, po. Presume pa din. Presume masakit. po yun. Yan, sana po ay nasagot yung katanungan. Ito, tatanong ko lang po kay attorney, kung maghiwalay po at hindi kasal, pwede po bang hatiin ang mga ari-arian na naipundar? Yes naman. Yun na nga. Pwede Sana nga. Yung ating sagot kanina. Sa co-ownership. Co-ownership. Sige, ito po. Magtanong lang po ako. Oo. Meron po kasi akong kaibigan na nakulong noong 2000. 2000 pa daw sila nakulong. Ang kaso po nila ay rape. Ilan po bang taon po silang makukulong? Kasi ito na po yung tanong kanina na reclusion perpetua. Na pakitanong po dyan sa guest ninyong attorney. Salamat po. So, 2,000 ang reclusion nakulong? perpetua po ay nag-range po from 20 years and 1 day to 40 years po. From minimum to the maximum period. So, nasa ganun pong duration yon. Although nababawasan po siya with the computation of the good conduct and time allowance na binibigay po ng ating batas para po sa isang PDL na maayos po ang nagiging pagtigil po sa kanyang confinement. So, lumiliit po yung maximum of 40 years. Okay. So, pwede kaya attorney, ano yung tanong niya? Ilang taon pa siya? Pwedeng makukulong kapag ganoon. So, kung 2,000 po siya nasimulang makulong, 2040 ang maximum ay 2,040. Pero may binabawas po dyan computation po sa GCTA. Mostly, nasa 1/3 po ng duration na credit po eh. So, kung nasa 25 years na siya ngayon, 1/3 siguro, plus 8 years na. So, parang 28 years na siyang nagbubuno. So, kung tutusin, parang 28, 40, 12 years na lang, pero babawasan mo pa ng mga 1/3 yun, edi siguro mas pagmat. siguro doon sa ating na may tanong, maybe mas maganda po kung kayo ay lumapit doon sa penal institution, yung head po niya or yung in charge sa computation ng pagkakakulong ng mga inmates, and ipakwenta nyo po, alam po nila yan, ipakwenta nyo na inilalapat yung GCTA. Makikita po nila yan kung ilan pa yung, let's say nga po, sabi nga ng Attorney Alan, at least 1/3 nung
pangungulungan mo. So kung titingnan po natin, possible na mabawasan siya ng 46 40 years one-third. one third, 12, mga 28 years po. So kung 25 years na siyang nakakulong, 26, 2-3 taon pa. Yun po ay hindi po yun pong ginawa namin ay kwentabeho. Ibig sabihin ay hindi siya accurate. Oo, Parang ina-assume lang. estimated lang Oo, po. Estimated lang po. Yan. So mga pa po, 2-3 years pa siguro kung tama po ang aming application kasi hindi naman po namin alam ang detalye ng kanyang pagkakakulong kasi nakakalam nga po nan ay yung penal institution po. Mas maiging pumunta na lang po kayo doon. Yes, magtanong po sila doon. Magtanong po Mako-compute kayo. naman po yan. Opo. Sige. Ito pa, attorney, may tanong dito. Kanina, dito sa ating Facebook Live, siguro hindi niya napakinig yung about doon sa mana kung may tuturing daw na conjugal property. Sige. Yun po ay hindi. Yun separate po iyon. Sir Lino. Yun, yung mana. Ibig sabihin, sa iyo lang ho iyon. Yon, sige. Okay, ito may tanong dito, medyo malayo attorney sa ating pinag-uusapan, pero isisingit ko na din. Yung bahay daw po na ipundar ng kanyang mga magulang, tinutuloyan po nila after mamatay yung kanyang ina. Nalaman niya na illegitimate na anak siya. Tapos ang nakapangalan sa titulo yung titulo ng bahay at lupa ay nakapangalan sa kanyang tatay at nanay. Naging illegitimate siya daw, attorney, kasi yung tatay niya parang kinasal sa prior bago nagsama yung tatay at nanay niya. Ganon din yung nanay niya. So yung nanay niya may anak, yung tatay niya wala doon sa unang pinakasalan. So sa parte ng kanyang nanay, halos kahati niya daw po yung doon sa bahay at lupa, yung kanyang kapatid. So after mamatay yung nanay niya, tumuloy siya ng kanyang sariling pamilya sa bahay na naipundar ng kanyang mga magulang. Pumayag naman yung kanyang kapatid at yung kanyang ama. Pero ang inisyal na plano ay ibebenta yung bahay at lupa. Ang sabi sa kanila, doon daw muna sila sa bahay na yung tumira habang hindi pa daw na ibebenta. So ngayon, yung sitwasyon daw po kasi ng bahay ay tumutulo, yung bubong, hindi daw maayos yung kusina. So nagpaplano yung mag-asawa, yung nakatira doon, ay pinatitira doon na ipaayos yung bahay. So ang kanilang tanong, maaari ba nilang ipaayos yung bahay tapos kausapin ang tatay at kapatid niya na kapag naibenta yung bahay, ibalik ang gastos nila sa pagpapaayos? Pwede daw po baging ganoon? Unang-una, ma'am, wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan. Ano po? Pwede naman yun. Pwede naman. Especially, bakit naman hindi mo ipapaayos? Nakatira ka nga doon. Paano ka mabubuhay doon ng matiwasay? No? And then, kung ipinaayos mo at makausap mo yung tatay mo o kung sino man na involved doon or may karapatan sa property at pumayag sila, well and good. Kung ibabalik. Now, assuming na hindi pumayag, ano po, then you have the choice. Ipapagawa mo ba? Kasi doon ka nakatira. Kung hindi mo ipapagawa, saan ka titira? So, parang ang mangyayari nito, yung benefit mo ay yun yung return of investment mo. Doon ka nakatira, natural na gastusan mo. Otherwise, wala kang titirahan. Pero kung magkakasundo naman po sila na ganun talaga, pwede po yun. Pwede naman na ibalik yung kanyang nagastos. Yun, okay. So, yan na po, katulong po iyan sa mga nagtatanong sa atin. So, yun na po. Oo. At syempre mga kabrigada, maraming salamat sa mga sumama at nakisabay. Oo, lahok sa ating usapan ngayong umaga. Dito ho yan sa ating legal na usapan. Pero bago ang lahat, syempre, siguro muna, mensahe at mga pagbati ninyo. Ito, yung inaabangan ng ating dalawang kasama Oo, ngayong umaga. Attorney Alan, Attorney Ben. Na-miss ko po itong bumati. Marami po kasi nagpapabati lagi sa... Pero dahil Sige po po. ngayon ay araw ng mga puso, syempre, yung aking po kabiyak na puso, ang aking munang babatiin. Yun, talaga hindi Happy matutulog sa labas. Valentine's Day sa akin po si Ana. Sa akin po dalawang anak na malalaki na, si Anton at si Allen. Sa mother, Mami Lina. And sa akin po mga kasama kagabi po, sa aming Atengs Night sa Masonic District R4 Batangas sa Team ABA.
Good morning sa inyo lahat. Magsigising na po kayo at pasayahin niyo po ang inyong mga ating. Opo. Attorney Ben. Ayan, gagaya ko sa Attorney Alan. Siyempre, maligayang araw ng mga puso sa aking may bahay. Mame, alam kong ikaw ay tuwang-tuwa sa akin. Salamat. Mahal kita. Ay, Yan. nakakakilig Sa naman aking- ito. Nakakakilig naman ang Sa araw aking na to. sa aming dalawang chikiting na ngayon ay nasa kanyang mga lolo at lola sa Lubo. Happy Valentine's. Solo At pala tayo, nagpapabati po si Attorney Ella Cahayon ng Pau, Calapan. Happy anniversary. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. And announcement lang po, sa darating pong February 28 ay magkakaroon ng General Assembly ang IBP Batangas chapter sa Pontifino. Alas 4 po ng hapon. Mga kumpanyero at kumpanyera, please, especially the new lawyers, attend po tayo and let's see each other. let's see and each other. party. Yes, we're gonna have a blast. Yun lang po. Sa inyo pong lahat ng mga nakikinig at nanonood, maligayang araw po ng mga puso. Mag-ingat po tayo. At pahabol pa, madadalitan na ating boss sa IBP. Ayaw nga pala Ma'am po. Tina. Ay, Ma'am Tina. alam na eh. Oo, kapag dito eh, 'di ba? So sige po mga kabrigada, maraming salamat. Ako'y magbabalik pa, may mga pagbati kayo. Ayoko magkautang ng Valentine's, mahirap ang singil noon. Kaya naman po mga kabrigada babalik pa rin tayo mga kabrigada. Pero sa ngayon muna, paalala natin yung inyong Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, huwag niyong kalilimutan na Power Cells Herbal Capsule, tulugan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian, hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan.